So, hi citizen. So, bakit nga ba bumababa yung moralidad ng Pilipinas? Dahil lang naman kasi dito eh. Pakinggan ka. Ito kasing si Sara Duterte, yung pinakamay sala sa pagguho ng moralidad ng bansa. Yung kanilang marahas na retorika, pagbabanta ng assassination at kriminal na sabuatan ay direktang nagpapakita ng kultura ng dahas na nagbubunga ngayon ng mga trahedya na sa mga paaralan tulad sa Tacloban. Yung koneksyon ng salita ni Sara sa Tacloban school shooting. Guys, yan ang DDS culture at brand. Yung ugali ni Sara Duterte na magbanta ng patayan at magsalita tungkol sa bloodbath ay galing sa lumang DDS style ang tatay niya. Ang mensaheng binibigay dito sa lipunan, ayos lang gumamit ng dahas para makuha ang gusto mo. Epekto yan sa kabataan at normalisasyon ng baril. Kapag ang isang mataas na opisyal ay normal lang kung magsalita tungkol sa pagpatay, nawawalan din ng takot ang mga kabataan. Ang nangyayaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, kung saan ang mga minor de edad ang gumamit ng totoong baril, ay resulta ng lipunan na sanay na sa balita ng patayan at armas. Yung paninisi sa halip na solusyon bilang dating kalihim ng DepEd, dapat sana ay modelo siya ng kapayapaan sa mga estudyante. Pero sa halip na tumulong na ayusin ang kultura ng kabataan, ginamit ni Sara ang trahedya sa Tacloban para atakihin ang gobyerno tungkol sa intelligence gathering. Sinagot naman ito ng Malacanang na ang mga sangkot ay mga estudyante at hindi mga terorista. At eto nga, yung paghimay sa mga brutal na salita at kilos ni Sara Duterte, yung pagmumura at pagkawala ng pasensya sa kanyang mga press conference, madalas magmura at magwala sa galit itong si Sara laban sa pamahalaan. Hindi itong inaasahang asal mula sa isang pangalawang pangulo ng bansa. Yung banta sa bangkay ni President Marcos Sr., nagbanta pa siya kay Senator Amy Marcos na kung hindi sila titigil sa pag-atake sa kanya, huhukayin niya ang bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon daw ito sa West Philippines Sea. Yung pagpugot sa ulo ng Pangulo, hayagang inamin ni Sara sa media na nag-daydream o pumapasok sa isip niya na tagpasin o pugutan ng ulo ang Pangulo. So, ano yung masasabi niyo? Kayo na humas ka. Ito ba yung gusto? Ito ba yung gusto nyong sumunod na mamahala sa atin? Ito ba yung magandang halimbawa para sa kabataan? Ano na? Sana magising na kayo.